Ayan. So, pag-uusapan natin today sa Collective Unity series natin is how does SNJ help you believe the impossible is possible? Yes, the Bible is very clear na ang imposible ay posible only through the power and the grace of God. Pero syempre, bago tayo maka-experience ng impossibility according to the Bible, kailangan muna natin siyang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. At kapag genuine ang pagtanggap natin sa Kanya, tayo ay babaguhin ng ating Panginoon. So please, never ever forget that that is the truth and that is the reality of being in the power of God. So sabi dito sa key verse natin from the NLT version, it's taken from the book of Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. Sabi dito, therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other's faults. Because of your love, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. And that is, grabe, that's really very, very powerful. So, before we continue and talk about collective unity in the sense in SNJ, ang ating simbahan, helping you believe that the impossible is possible, tayo muna ay open in prayer. Panginoon, kayo po ang magpala sa aming lahat. Inihiling po namin humbly ang iyong grasya sa araw na ito. Naway, bisitahin niyo po ang lahat ng nanonood sa oras na to. Kasama po, Panginoon, ang kanilang pamilya, kahit let's say hindi nila kasama as they are watching via video. Whether it's live or on demand, it doesn't matter. The anointing that comes from you is permanent. It is everlasting. I pray that each and every one, Panginoon, will experience you today. They will be able to listen to your voice and specifically understand ano po ba yung mensahe mo para sa aming lahat. Mensahe mo para kami ay lalong maging mahusay na mga individual at magbago ay ayon sa kalooban mo. Dalahin ko po, Panginoon, na kayo po ang magbigay sa amin ng proteksyon. Palibutan niyo po kami, Panginoon, ng inyong mga banal na anghel at dakuban niyo po kami, Panginoon, ng dugo ni Kristo. Bigyan niyo po kami ng talino. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malalim na pangunawa at alaala sa aming mga pag-uusapang salita mo o mensahe mo. At syempre, Panginoon, yung grasya na kailangan namin na ito ay masunod namin sa aming pamumuhay dahil kami ang makikinabang kapag kami, Panginoon, ay sumunod sa iyong mga salita. So, ang hiling po namin, baguhin niyo po kami, pamunuan niyo po kami, at hayaan niyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat na kami po, Panginoon, ay mabango mo through and through. This we pray in Jesus' name. Amen. Ayan, so tuloy po natin ang ating topic today. So, ang SNJ po, kayang-kaya po natin kayong tulungan kung papayag po kayo na ang imposible ay maging posible sa buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ayan. So, pag dinignan niyo po yung word na impossible at tinanggal niyo yung word na I am, it becomes possible. Kadalasan po nagiging imposible ang bagay dahil tayo na mismo ang naniniwalang imposible siya. Tayo na yung nagsasabi, nagdidikta sa mga circumstances natin na sinasabi natin negatively, imposible hindi mangyayari. So, nangyayari tuloy sa atin, imbis na maging kapakinabangan ang ating makapangyarihang relasyon sa ating Panginoon, hindi siya nangyayari. Simply because we are not submitted to the power and will of God, so much so na tayo ay naniniwala na maraming bagay na imposible. Imposible na ako ay maging banal. Imposible na ako ay maging matuwid. Imposible na ako ay maging matagumpay dahil sa pinagdaanan ko. Imposible na ang aking asawa o ang aking anak, ang aking pamilya ay tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas at sila ay maninilbihan sa Panginoon hanggat sila ay mamatay. Malagot ang kanilang hininga. So maraming mga imposible tayong sinasabi dahil naandun tayo, I am part of that. So what happens is dahil tayo yung naniniwala sa mga bagay na mga ito na imposible, tama ka. Lahat ng mga bagay na imposible para sa'yo ay patuloy na magiging imposible.
So, kailangan natin paniwalaan ng Panginoon. Imposible mawala ang aking takot. Imposible na ako ay magnegosyo. Imposible na ako ay tinawag sa ganyang klaseng larangan. Imposible na ako ay tumalino o humusay. Imposible na ako ay magiging ganyan at magiging ganito. So tayo yung pumipigil. Ang simbahan po natin, naniniwala siya sa salita ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Panginoon dahil yan po ang pangako ng ating Diyos. Hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon. At sa araw na ito, pag-uusapan po natin yung mga verses sa Biblia na nagpapatotoo na ang lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. Tuloy po natin ang ating pagsusuri ng salita ng Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Purihin ng Panginoon dahil napakamakapangyarihan niya. Sabi diyan sa Matthew 19:26 Amplified Version, read with me while you are all on mute at kung maaari kayong tumayo to express our holy reverence as we read the word, please do so. Sabi diyan, but Jesus looked at them and said, with people, as far as it depends on them, it is impossible. But with God, all things are possible. Luke 1:37 Amplified Version, for with God, nothing is or ever shall be impossible. And may the Lord add revelation sa pagbabasa ng scriptures na ito. Huwag po natin kakalimutan, ang sinasabi ng Panginoon dito ay makapangyarihan na totoo. Yung una po na verse ay Matthew 19:26, it focuses on the salvation ng tao. So kahit sinong tao na tumanggap sa Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas ay talagang maliligtas kahit ano yung kanyang kasalanang nagawa. Pag binalikan po natin ang krus ng Kalbaryo, dalawang kriminal ang kasama ni Jesus, di po ba? Yung isa, ininsulto ang Diyos. Yung pangalawa, tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi man siya naagawa ng kabutihan dahil siya ay mamamatay na rin sa pagkakataong dahil nakapako na rin siya sa krus, siya ay binigyan ng kaligtasan ni Jesus. So, imposible ba na ang isang kriminal ay maligtas? Hindi, dahil napakita ng Panginoon na sa kanyang huling hininga, patuloy siyang nag-reach out sa mga tao. Dahil nanampakay ng Panginoon that everyone will be saved. Yung pangalawa po, the impossibility of Mary giving a virgin birth. So there is nothing impossible indeed for the Lord as what has happened to Mary. So yung sinasabi ng Panginoon that all things are possible is true. It is very true. Only through God. Tanggalin natin yung I am sa word na impossible and it leaves us with the word possible. So, ang mangyayari po sa ating buhay, pag naniwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, wala tayong hindi paniniwalaan sa Kanya. Dahil ang pananampalataya natin ang magdadala sa atin doon sa bakod ng pagdududa. So, anong nangyayari po sa atin ngayon? Naniniwala tayo sa mga bagay na kung titignan natin, pangarap. Di po ba? Wishful thinking or daydreaming. Katulad nga po ng pagiging matagumpay sa buhay na ito na kalakip ang paninilbihan sa Panginoon at ang pag-usa doon sa ating profesyon, kung ano man profesyon meron tayo. O di kaya yung parang imposible na maayos pa yung pamilya dahil nagkagulo na, nagkasakitan, nagkaroon ng malalim na sugat doon sa mga damdamin ng mga bata, ng mga magulang, ng mga kamag-anak. Ngunit sa Panginoon, ang Panginoon kasi He wants redemption, He wants restoration, He wants reconciliation. He wants unity and peace sa bahay. He wants unity and peace sa simbahan. Kung kayo po ay nasa ibang simbahan na uma-attend ng church right now at magulo ang simbahan ninyo, hindi imposible kapag ang mga tao ay nagpasakop sa Panginoon na maayos muli ang simbahan na iyong kinababahagian. Dahil wala po talagang imposible sa Panginoon kapag hiniling natin ang mga bagay ayon sa kanyang character, in His name. Diba? In His will, according to the kingdom mindset, makikita po natin dito that the impossible from our perspective sa mundong ito is absolutely possible. Nakaramdaman ka na terminal. Right now, nakikinig ka ng mensaheng ito. Diba? Tinanungan ka na maari ng doktor. Kung ikaw ay naniniwala na ang Panginoon ay pwede kang pagalingin, ang Panginoon, kung gusto ko niyang pagalingin, papagalingin ka niya. Ngunit, kailangan din natin ng participation. Kailangan tayo maniwala. Katulad po, nung sinabi ni Jesus sa Matthew 19:26, sabi niya, as far it depends on them, it is impossible kung nakadepende ka sa tao. But if you depend on God for the salvation of people, then that is absolutely amazing. So,
Kung ikaw ay may karamdaman, maaring terminal, o talagang mabigat ang karamdaman mo kahit anong edad mo, o meron kang kilalang may karamdaman, diba? You can actually be the bridge for somebody else's healing today. Then, believe. Believe. Because nothing is impossible or too difficult for the Lord Almighty. Hallelujah. Nakakagulat po ang Panginoon. Kaya gusto ko i-share sa inyo. Matthew 21:21 to 22. I took this from the Message version of the Bible. Read with me. Again, if it's appropriate to stand up where you are, please do stand up. Pag binasa po natin to, namnamin natin, nguyain natin yung salita ng Diyos at hayaan natin na ito ay magsilbing nourishment, food for our spirit. Sabi dyan, but Jesus was matter of fact. Yes, and if you embrace this kingdom life and don't doubt God, you'll not only do minor feats like I did to the fig tree, but also triumph over huge obstacles. This mountain, for instance, you'll tell, go jump in the lake, and it will jump. Absolutely everything, ranging from small to large, as you make it part of your believing prayer, gets included as you lay hold of God, as you depend on God, as you make God the Lord of your life. Walang imposible sa buhay mo. Lahat ng mga obstacles, lahat ng mga bagay na tingin mo na magiging hadlang, diba? Lahat ng patibong may expose, ikaw ay nasa kalagitnaan ng kadiliman, magkakaroon ng liwanag, nasa kalagitnaan ka ng bagyo o lindol, magkakaroon ka ng kapayapaan na alam mo ang Panginoon ang bahalang magligtas sa iyo. And that is the truth. Because sinasabi ng Panginoon, kapag tinanggap mo ako bilang Diyos at tagapagligtas, at meron kang pananampalataya, nagpapasakop ka sa akin, walang imposible sa aking kapangyarihan na magagawa ko para sa iyo, sa pamamagitan mo, para sa ibang tao, para sa bansa mo, para sa kung ano-ano mga bagay. You know, one of the powerful stories of impossibility, because I love si George Mueller. No? George Mueller is absolutely one of my heroes of impossible faith, kung titignan ko. So, isang araw sa orphanage niya, wala na silang pagkain at wala na rin silang pondo pambili ng pagkain. Nanalangin si Pastor George Mueller at inakit siya ng assistant niya doon sa kanyang kwarto. Tapos sabi ng assistant sa kanya, Pastor George, wala na po tayong pagkain. Sabi ni Pastor George sa kanya, i-gather mo na yung mga bata. Dali mo doon sa ating kitchen area or doon sa dining area nila, dining area. Tapos latag mo na yung mga plato, yung mga utensils, ganyan-ganyan. Tapos, we'll pray together. Tapusin ko lang tong aking devotional. Siyempre, I'm using modern language and paraphrasing the situation para lalo po natin maintindihan. So, napakamot sa ulo itong kanyang assistant. Wala nga tayong pagkain. Maaring sinabi niya sa kanyang sarili, tayo maghahamon ng pagkain. Wala nga tayong pambili. So, maraming maaring pumasok sa isipan niya. Maaring wala rin naman. Maaring nagtiwala siya sa Panginoon at sa sinabi ni Pastor George. But, you understand what I'm getting at? Because there is no food and there is no money to buy food. Tapos ba si Pastor George? Tapos, ginather niya yung mga bata, nag-pray siya for the food. Sabi ni Pastor George, thank you, Lord God, for the food that we are about to eat. Hallelujah. Perhaps yung mga bata was thinking, where's the food? Baka nagpapasalamat sa pagkain si Pastor George. Pagsabi ni Pastor George to close the prayer, Amen. May kumatok doon sa kanyang orphanage. Kumatok. Isang baker. Meron siyang isang karwahe ng cheese, ng bread, at ng milk. Nasira yung gulong ng karwahe niya. Nung panahon na yun, walang preservative sa mga pagkain. So therefore, pag hindi to umabot doon sa city proper, may spoil lang siya. Ang sabi ng baker kay Pastor George, I have so much food right now, so much milk. Care to take it off my hands? Because it's going to spoil if I repair the wheel and then, go to the city to sell it and bring it to the people who ordered it. Perhaps, diba? So, nagulat ang mga tao. And that's how impossible faith happens. Because this is actually the real thing. Pero ang importante kasi, you have that faith enough to believe for the impossible. Faith enough na kilala mo ang Panginoon na pinagsisilbihan mo, the one you called
the one you call Lord, the one you call Father, the one you call Holy Spirit, the one whose name is Jesus. Kailangan maniwala ka. Kaya tayo nagiging tamad kasi we don't believe in the future that God holds for us. In talking about the future, this is a very, very important verse that I would like to share with you today. And I hope that you will enjoy this verse. Ephesians chapter 3, verse 20 to 21, the Message version once again. I love the Message version. You know, if you will have time, read the Message version. This is the only version of the Bible na translate ng iisang tao, si Eugene Peterson. Again, if it's appropriate, please stand up where you are. Please do not allow na maingay yung utak mo habang binabasa mo to. Kasi gusto ng Panginoon naman mo siya, maintindihan mo siya, at habang binabasa mo siya, kumasi ang salita niya sa iyong pagkatao, sa iyong isipan, sa iyong puso. God can do anything, you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working with us. His Spirit deeply and gently with us. Glory to God in the church. Glory to God in the Messiah, in Jesus. Glory down all the generations. Glory through all millennia. Oh, yes. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful words written by the Apostle Paul, inspired by the Lord Holy Spirit. Totoo po yan. Diba, ang nangyayari kasi sa Kristiyano dahil naandun sila, yung I am, diba, sa word possible. It becomes impossible na mangyari yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Na mas malawak at mas malaki, mas makapangyarihan, makabuluhan, at syempre, napaka-inspiring niya. Tignan natin yung buhay natin panandalian. Anong klaseng story ang meron ka? Ito ba ay istorya ng kasakiman na gusto mo lang ginagawa yung mga gusto mong gawin? Ito ba ay istorya ng kayabangan, di ka nakikinig sa Panginoon kahit alam mo dapat ka makinig at sumunod? Ito ba ay istorya ng buhay mo na ikaw ay nagkaroon ng konting kayamanan, nakalimutan mo na ang Panginoon? Yan ba ang pag-uusapan ng mga tao pag pumanaw ka na o ang istorya mo ay gumawa ang Panginoon ng mga imposibleng pangyayari sa buhay mo dahil pinili mong sundin siya. Pinili mong yakapin, maari sa umpisa ang sakripisyo ng pagsunod sa Panginoon at pag-uumpisa ng iyong ministeryo. Na hindi mo ininda yung init ng araw, yung lamig ng panahon, yung sakit ng ulo mo, o di kaya yung perang ginastos mo. Dahil alam mo, yung ginagawa mo ay para sa gloria ng Panginoon at makabuluhan. Na ang iyong kayamanan, hindi lamang ng kaperahan, kung hindi ng iyong gilas, ng gifts mo, ng talino mo, di ba? Everything that you have, ay pinamahagi mo freely yung information na alam mo, tinuro mo, binuhos mo yung buhay mo, naging sustansya para ay yung mga taong gutom sa makabuluhang buhay ay mapapakain mo dahil yung story ng buhay mo ay inspirasyon. Dahil sumunod ka sa Panginoon. At nung sumunod ka sa Panginoon, ang ginawa niya ay mga bagay na hindi mo akalaing posible. Diba? Na nagkaroon ka ng maraming anak kahit wala kang biological child because you had so many children in the faith. Diba na nagkaroon ka ng kasiguraduhan sa buhay at natanggal sa utak mo, babae man o lalaki ka, ang dependence mo sa pera. Na pag natutulog ka, sobrang sarap ng tulog mo na hindi ka nagigising sa madaling araw. Na huminto ka na sa pagkain ng mga hindi bagay sa katawan mo na makakasama. Fast food, chips, diba? Processed meat, diba? Na naging kumakain ka na ng gulay, hindi mo dati masikmura ang alugbati, hindi mo masikmura ang palaya. Ngayon, sarap na sarap ka na. Dahil alam mo, mabuti po sa katawan mo. Tingin mo dati imposible na magustuhan mo itong mga pagkain na ito kasi naandun ka. You are part of that decision. Because sa utak mo, hindi ko ito magugustuhan. Sa utak mo, ayaw ko to. Ganun din sa buhay Kristiyano. Ayaw kong sundin ng Panginoon. Gusto kong mangyari sa buhay ko itong bagay na to. Hindi mangyayari yan. Kung ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Diyos tagapagligtas. Kahit anong gawin mo, kahit anong plano mo, sabi ng Panginoon, many are the plans of a man, but it is God who directs his path.
You have been separated from the world so that you will accomplish the purposes of God. And the purposes of God, pag ito ay na-accomplish mo, yung buhay mo, yung story mo, yung history mo, di ba? It's going to be amazing. People will talk about you even after long that you have been gone. Patay ka na, pinag-uusapan ka pa rin nila. Because nakita nila ang Panginoon sa'yo. Nakita nila ang imposible na nangyari sa buhay mo. Imposible. Sabihin nila, imposible nangyari sa kanya yun. Paano yun? He was not of noble birth. He was not smart. He was not influential, or she was not influential. But sabi ng Panginoon, I have taken, the rubbish of the world to shame, diba? The foolish of the world to shame the wise, diba? The rubbish of the world to actually shame the rich. Because God will make you a person beyond what you believe you're capable of. To forgive people who hurt you, to love, to obey, to get out of your comfort zone, to forget about yourself. It's how amazing. The impossible being possible through God. Tayo po ay yumuko, and we will close in prayer. At kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas, I would like to encourage you right now to receive Jesus as Lord and Savior with me. This is very important. Napaka-importanting pagkakataon ito na you have to, just indulge at this time, because this is the best decision that you can ever make sa buhay mo. To receive Jesus as Lord and Savior, so that the impossible is possible. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Panginoon. Tatlong step lang ang gagawin mo. First, bow down your head and close your eyes, of course. First step, ihingi mo ng tawad ng lahat ng kasalanang naalala mo. Yes. The Lord is very clear. If we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. Guaranteed, that's God's promise. No more, no less. Galing, di ba? Step number 2, you have to, thank Jesus. Because He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. He is the great shepherd. He's the reason for our salvation, and He is the reason why the impossible becomes possible. And third step, napaka-importante po na ito. You pray this prayer, gagamitin po natin ang ating bibig, ulitin po natin. Ito, sapat na marinig natin ang ating sarili. Because the Bible is very clear that if you believe that God, died on the cross and was raised again, and you confess with your mouth that He is Lord, then you will be saved. Remember, pag tayo po ay nakatanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, magkakaroon po tayo ng immediate change. Yun po ang tanda na ang ating panalangin ng mula sa puso. Ulitin mo itong panalangin ito. Jesus, aking Diyos, aking tagapagligtas. Manahan ka po sa aking puso. Baguhin niyo po ang aking isipan. Turuan niyo po ako na walang imposible sa iyo. Bigyan niyo po ako ng buhay na magbibigay hugay sa inyong gloria, sa iyong pagiging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Baguhin niyo po ako at hayaan niyo na ako ay makapagpasakop sa iyo. Amen. Pwede kang dumila at panandalian. Pag nanalangin ka mula sa puso, ikaw ay ligtas na, ngunit ang tanda ng isang taong ligtas, siya ay mapapalapit sa Panginoon, matututunan niya magbasa ng salita ng Diyos, sasapi siya sa simbahan dahil nakita niya ang kanyang pangangailangan na lumago at kailangan niya ng suporta, kailangan niya ng discipler, because that is how the Bible talks about growing in the faith. So kailangan ng change in order for you na makasigurado na ikaw ay ligtas na kapag namatay ka at nangyari itong mga bagay na na-mention ko, maybe not all of them, some of them, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa langit.
Hallelujah. Sa mga kapatiran, nais ko po kayong ipanalangin sa araw na ito. Yuko po tayong lahat at ipikit natin ang ating mga mata. Taas po natin yung dalawang kamay natin sa makapangyarihang Diyos na tanda ng pagsuko. Kapatid, marami sa atin nakalimutan natin ang mga napag-usapan nating na mga bersikulo. Mga hinugot natin sa Biblia, nakalimutan mo na dahil ikaw ay nalunod. Nalunod ka sa kamunduhan. At alam mo, nagpapatuloy ka sa kasalanan. Bumalik ka sa Panginoon upang ang imposible ay maging posible. Na ang tinalikuran mo na pagtawag sa iyo, na kinalimutan mo, naggilas at henyo mo na hindi mo ginagamit para sa gloria ng Panginoon. Bumalik ka sa Kanya, kapatid. Ito ang pinakamagandang desisyon na maaari mong magawa. Itaas mo ang iyong mga kamay, tanda ng pagsuko at hayaan mo na ang Panginoon ang magbigay ng kagalingan sa iyo, ng restoration sa iyo at maalala mo that you should be sanctified through and through. That the purposes of God will always prevail. Hindi natin matatakasan ang calling and gifting natin because these are irrevocable. So come back to the Lord and let that lifting of both hands be now a sign of victory. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ayan. Maraming pong salamat sa lahat ng mga kasama natin ngayon. And if you are looking for a church, virtual or physical church, kung kayo po ay malapit sa ating mga daughter churches, we will actually send you an invite at bigay namin sa inyo yung contact person doon. Please comment, write down in the comment box kung kayo ay nanonood via streaming services or kung kayo po ay kasama namin sa Zoom today, you will talk to the person na nag-invite sa iyo over. At patuloy po natin ipamahagi ang salita ng Diyos para lalo po marami makinabang sa inyong karanasan. God bless you. The church, our church, SNJ, Salvation in the Name of Jesus, will definitely lead you to believe the impossible. Of course, only if you're willing, the impossible becomes possible in your life. God bless you and keep you. Until next time, we see each other again. Take care for now.